Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tulad ng ibang politiko, tanyag pa rin ang Duterte brand of politics dahil sa kanilang dinastiya. Kontra sa sinasabi niyang siya'y simpleng tao, mula sa pamilya ng mga politiko si Duterte. Anak siya ng dating Davao Governor Vicente Duterte na nagsilbi noong dekada 50 at ng kilalang anti-Marcos civic leader na si Soledad Duterte. Bago pumasok sa politika, naging piskal muna si Duterte sa tulong ng yumaong Davao City Mayor na si Elias Lopez. Malapit noon sa mga Lopez ang pamilya ni Duterte. Digong graduated from college and became a lawyer. So, Nanay Suling approached my father, asked help that he be appointed as a fiscal here in Davao City. My father worked for it in with the Minister of Justice at that time, Abad Santos, and Abad Santos provided a solution, creating a new position for Duterte, only for Duterte, and let President Marcos at that time sign that executive order. So when my father returned home, he told Nanay Suling and Digong, oh, here's your appointment papers. You can start tomorrow. So he became a fiscal. Ang pagbagsak ng diktadurang Marcos ang nagbukas ng pinto sa karerang politikal ni Duterte. Then during the People Power Revolution, when Nanay Suling was very active in the anti-Marcos dictatorship, was recognized by Cory as a leader of the anti-Marcos, and I think they said that Cory offered her the position of vice mayor, pero si Digong was not anti-Marcos, only Nanay Suling. So maybe Nanay Suling felt though that she was already old and advised Cory to appoint her son Rodrigo as vice mayor. 1988 nang manalo bilang alkalde si Duterte at tinalo ang appointed mayor ni Cory Aquino na si Zafiro Respicio. Sa 1988 si Duterte, muli siyang tinulungan ni dating alkalde Lopez. So my father said, "Oh Rudy, you file your candidacy tomorrow." And Rudy Duterte said, "Me? Sir? Ako? Yes." Oh, sabi ng father ko, "File ka bukas for mayor. Ikaw ang kandidato for mayor," sabi ng father. Ngayon, nagulat si Duterte, sabi niya, parang shock siya, ganun. O, di sinabi ng father, kasi hindi naman nasa isip niya yun eh. Then my father said, abogado ka, di ba? Sabi niya, abogado ka, marunong ka mag-file, di ba? O mag-file ka bukas. O nag-file si Duterte. And the rest is history. We campaigned for Duterte. My father brought karga-karga niya, 1st district, 2nd district, 3rd district, the entire Davao City. So for the 3 terms, from 1988 to 1998, kaya people really enjoyed how Rodrigo Duterte managed Davao City. So doon po nagsimula na. Mula 2001 hanggang 2010, nagsilbi pa ring alkalde ng Davao City si Duterte. Pero 2007, nang masemento ng mga Duterte ang kanilang dinastiya sa Davao sa pagkaluklok ni ngayong Vice Presidente Sara Duterte bilang vice-alkalde. Ito rin ang naging mitya ng paghihiwalay ng mga Lopez at Duterte. Duterte chose Sara Duterte, bagong graduate, not known here in Davao, etc. Si Digong sabihin sa akin, sabi niya, kung tapang lang Roy, sabi niya, tapang lang Roy, mas matapang sa akin, mas matapang yan si Sara kesa sa akin. If you're the mayor and then the vice mayor is your daughter, who is the vice mayor is the daughter who is the presiding officer of the local legislative council, wala nang checks and balances yan. So, they can do what they want with the money of the city. So, diyan papasok siyempre yung abuses lahat, corruption and everything. But, so yun, I told Duterte, sabi ko, Digong, sa ganyan, hindi na ako sasama sa iyo. Sabi ko sa kanya. Sa loob ng 30 taon, mula 1988 hanggang sa kasalukuyan, Duterte lang ang umupong alkalde sa Davao City. Liban noong 1998 hanggang 2001 kung saan nagsilbi si Benjamin de Guzman na mayor. Mula kay Duterte, naipasa niya ang pagkaalkalde sa anak na si Sara.
Si Sebastian naman ang tumakbo at nanalo noong 2022 dahil kumandidato sa pagka-vice-presidente si Sara. Si Paulo Opolong nagsisilbi ring 1st District Representative ng Davao City mula 2019. Ang asawa ni Pulong na si January Navarez Duterte, chairperson ng Barangay Catalunan Grande. Siya ang presidente ng mga liga ng barangay kaya may mandato rin siyang para ring konsehal. 2 anak din ni Pulong ang nasa politika. Si Barangay Buhangin Proper Chairperson Omar na tumatakbo sa pagkakongresista sa Davao City 2nd District at si Rodrigo II na tumatakbo sa pagkakonsehal. At ngayong 2025, muling tumatakbo sa pagkaalkalde si Duterte habang running mate niya ang anak na si Sebastian. Hindi bababa sa 7 miyembro ng Duterte Dynasty ang nasa mundo ng politika. Kahit ilan, may mga tao at institusyon pa rin sa Davao City na tumitindig, mapasa politika man o laban sa mga questionableng polisiya. Isa ang development worker na si Max Maglana sa mga umaharap sa mga Duterte. Nilabanan niya sa pagkakongresista ng 1st District si Pulong noong 2022 at muli niyang nilalabanan ang representante sa parehong posisyon para sa 2025. In 2037, centenary or centennial ng Davao. Gusto ba natin na ang mukha ng Davao in 12 years time bilang isang daang taon na syudad ay ganito pa rin? Baha, traffic, mataas na presyo ng bilihin, problema sa trabaho, demolition, problema sa trabaho. Aminado si Max na hindi magiging madali ang laban, lalo na't matagal na sa posisyon ang mga Duterte. The focus of the local government shall be the welfare of the Davaoeno. Alam mo, sasabihin ko, hindi madali. Pero sasabihin ko rin, hindi imposible. Kasi, kung babalikan mo ang kasaysayan ng Davao, if you take a look as far as back as 1956, ang kasaysayan naman ng Davao, sa totoo lang, medyo yung tinatawag na thin dynasties, no? Sunod-sunod, no? Pero, nagbabago over time. So, it's not as if things have not changed in Davao. Maybe not as fast, but things do change. Kailang there is something to be said about dynasties. Bilang oposisyon sa baluarte ng mga Duterte, nakararanas si Max at ang kanyang mga taga-suporta ng ilang forma ng pangharas. Pero para kay Max, naiintindihan niyang dapat ipagpatuloy ang laban. Sa tingin ko, obligasyon nating magsalita. At ito ang sinasabi ko sa aking mga kaibigan when I encourage them to speak out. You know, one of the reasons why talagang nag-consolidate at nag-take hold ng mga Dutertes ay because of the narratives of how former President Duterte turned the situation around when he became mayor, no? Pero ang naging naratibo kasi is parang it was just him and his will, no? And that turned us around and made us peaceful and stamped out criminality and all that. Hinayaan namin yung naratibo na yan eh. May kabataan din sa Davao City na bukas ang mata sa realidad. Pero kahit pa mahirap ang laban, naniniwala si Catherine sa kapangyarihan ng pamamahayag. Talagang mahalaga po kasi at sa media landscape natin ngayon na talamak masyado yung fake news, yung mga misinformation, disinformation. It's time na ma-view nila na ang journalism is a form of activism din na through writing, you can really amplify and kanang expose kung ano talaga yung realidad na nangyayari sa komunidad mo. Kahit anong tayog ng dinastiyang Duterte, mayroon at mayroon pa ring mga bagay na susubok sa kanilang tikas. Masikip ang 2025 race para sa mga Duterte dahil mabibigat din ang mga kumakalaban sa kanila. Yung unang power play dyan is that yung mga major political families no, na sumuporta sa kanila in the previous years, no, in the several decades, pinalaban na nila. Kinakalaban ni Duterte sa pagkaalkalde ang dating cabinet secretary at spokesperson na si Carlo Nograles. Sa pagka-vice mayor naman, kalaban ni Sebastian ang dating vice mayor na si Bernie Alab. Bukod kay Maglana, nilalabanan din ni Pulong sa 1st District si PBA Representatives Mix Nograles Almario. Mabigat din ang kaharap ni Omar sa 2nd District dahil mula si Javi Garcia Campos sa dinastiyang Garcia na hawak ang nasabing distrito. Kaya
Mahalaga ang 2025 para sa pamilya Duterte dahil susubukin ito ang posisyon nila sa Davao City. Bukod sa banta ng eleksyon, nariyan din ang pag-aaresto kay Duterte sa International Criminal Court dahil sa kanyang drug war. I am Rodrigo Roa Duterte. Mayroong ding nakapintong impeachment trial si Sara at kung siya'y makukonvict, hindi na siya maaaring humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Hindi sa tadhana kundi nasa botante nakasalalay ang kapalaran ng Duterte Dynasty. Tao ang nagluklok sa kanila, kaya tao rin ang hatol kung mananatili ba ang apelido nila sa larangan ng politika. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.